Ang istorya ay nagsisimula sa mangingisdang babae na nagngangalang Jing. Mabilis niyang hinango ang lahat ng kanyang nahuling mga isda, upang maibenta agad sa mga mamimili sa palengke. Ang trabaho niyang ito ay masikap niyang pinag-iigihan ng sa gayon ay makarami ng benta at kikitaing pera. Sa pang-araw-araw ay ganito ang kanyang gawain, dahil nangangailangan siya ng malaking halaga ng salapi na gagamitin sa operasyon ng baldado na paslit na nagngangalang Juan. Isang buwan bago ang pangkasalukuyan ay malalaman na si Jing ay isang police agent na rumesponde sa pag-aamok ng isang takas na wanted. Kumpiyansa siya na magagawa niya itong mapatamaan, subalit dahil sa kanyang pagmamadali ay hindi niya inaasahan magagawa pang makapagpaputok ng nasabing wanted. Nagbunga ito ng kanyang pagkakatanggal sa serbisyo at sa ngayon kung hindi masisimulan ng operasyon, magiging permanente na ang pagkawala ng kakayahan nitong makalakad. Sa kalagitnaan ng gabi sa ibang eksena, habang ang lalaking hindi tukoy ang ngalan ay taimtim na nakikipaglaro sa kanyang kabit ay dumating ng isang asasin na may pangalang Nanya. Walang pakundangan na iniligpit ang dalawa at umalis na parang walang nangyari. Mababalita sa pagsikat ng kinabukasan sa lalaking may pangalang Peter ang mga naganap. Ikinabahala niya ang balita dahil ang individual ay ang bodyguard ng kanilang amo na isang binatang anak ng bilyonaryo at kasalukuyang magmamana ng malaking kumpanya ng medisina na si Lin Yu. Kutob nito na ang binatang amo na ang sunod na target kaya agad siyang nagpahanap ng kapalit na bodyguard. Sa muling maghapon na pagbebenta sa palengke, habang pauwi si Jing ay may biglang sumulpot sa eskinita. Nagpambuno silang dalawa gamit ang kanilang mano-manong kakayahan. Walang kasiguraduhan si Jing kung ano ang pakay ng pag-atake sa kanya, at kung ito ba ay magnanakaw na gustong makuha ang kanyang maghapong kita. Tumigil ito at nagpakilala sa pangalang Gao, siya pala ay isang opisyal sa ahensya na dati niyang pinapasukan. Naparito siya upang alukin ng trabaho bilang isang bodyguard sa nasabing anak ng bilyonaryong tagapagmana. Alam niya ang pangangailangan ni Jing sa malaking halaga ng salapi at kinikilala rin nito ang kanyang kakayahan na magampanan ng inaalok na trabaho. Sa ilang buwan na pagtitinda ng isda sa palengke ay kanyang batid na hindi pa aabot ang kanyang mga naipon para sa halaga ng operasyon ni Juan. Kaya pagsapit ng kinaumagahan ay agad niyang tinanggap ang trabaho. Lumipad siya sakay ng eroplano. Pagkarating sa bansa ay magiliw siyang sinalubong ni Peter at maigi na ipinaliwanag ang sitwasyon ng binatang bilyonaryo na kailangan niyang mabantayan sa mga maraming nagtatangka. Sa unang bungad ng kanilang pagkikita ay ipinahayag ni Lin Yu na hindi niya kailangan ng tagabantay at lalo pa nang makita niya na isa itong babae na kapareho niya lang halos ng edad. Gusto na sana niyang umuwi na lamang pero dahil sa pangangailangan ng pera ay nagkaroon rin siya ng pagdadalawang isip. Habang kausap sa telepono si Gao, ay napansin niya ang kaina-hinalang kilos ng mga tauhan ng resort kung nasaan sila. Makukumpirma na ang mga ito ay mga asasin na binayaran upang iligpit si Lin Yu. Maagap niyang napigilan ang mga ito sa unang pagtangkang pagtapos. Makikitang handa nilang gawin talaga ang lahat para sa malaking halagang reward na nakapatong sa binatang bilyonaryo, na palaisipan pa sa kanila kung sino sa mga kakumpetensya nila sa negosyo ang may utak ng lahat. Ipinakita ng ngayong mangingisda at tindera ang kanyang kakayahan. Bilang dating police agent ay matagumpay niyang napigilan silang lahat sa masama nilang pagtatangka. Agad silang umalis sakay ng isang pampublikong transportasyon na mahahalin tulad sa tricycle. Para sa kanyang kaligtasan ay umupa sila ng mumurahin na paupahan para walang makakaisip na dito sila mamamalagi. Ipinaalam na nila sa mga pulis ang nangyayari at habang naghihintay si Jing sa pagdating, ay may kakaibang dalawang lalaki ang nagpasabi na may aayusin lang sila sa katabing kwarto. Pumasok kaagad sa kanyang isipan ang pagsususpetsya kaya upang mapalagay, maliksi niyang tinungo ang bahagi ng kwarto ni Lin na maririnig dito ang kabila kung sila ay may kinukumpuni nga lang ba talaga. Huli na ng kanyang mapagtanto na lumilikha na pala sila ng malaking butas. Ang dalawang nagpanggap na repairman ay makukumpirma na kabahagi rin ng kaninang grupo na sa kanya ay tumutugis. Sa pagtama kanina ng nasirang bahagi ng pader sa kanya ay mapapansin na tila ba siya'y nawala sa wisyo na makapalag. Pumiglas ng walang tigil ang kanyang amo habang pilit na sinisimulang kaladkarin palabas. Sa puntong nawala ang kanyang pagkahilo ay gumawa agad siya ng direktang atake, na mabilis na sinigundahan ng pagpapakawala ng mabilisang paghampas na rito'y agad na nagpabagsak. Rumesbak ang kasama nito na agad naman niyang tinapatan, maagap na iniwasan ang lahat ng pagdamba hawak ang punyal na maaaring tumapos agad sa kanya sa oras na siya'y matamaan.
Bago pa mahuli ang lahat ay nakita niya na muling tinatangkang kaladkarin palabas si Lin Yu. Alisto niya itong pinigilan at isiniguradong mawawalan na ito ng kakayahang makabangon, at muling ipinagpatuloy ang pagharap sa isang ito na hindi titigil hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang balak. Tumindi ang bakbakan, at ayaw nitong magpatalo kahit pa nakakalamang na si Jing sa kanilang sagupaan. Sa kasamaang palad ng makabalik si Peter ay nasalubong ang pagsaksak ng huling atake na magagawa ng kawatan. Sumabog sa galit si Lin dahil sa nangyaring ito, na mapag-aalaman na itinuturing na niyang pangalawang ama si Peter kaya masakit sa kanyang kalooban ang nangyari. Sa kasunod na araw, napagpasyahan ni Lin Yu na iulat na mismo sa mga pulis ang sitwasyon na kanilang hinaharap. Isinalaysay ang buong detalye ng lahat ng mga naganap, at sa puntong ito ay naging conclusion ng kinauukulan na mas makakabuti kung sila na ang magbabantay sa bilyonaryong tagapagmana. Pinayuhan si Jing na umuwi na siya sa kanila na sinang-ayunan ni Lin kasabay ng paggagarantiya na babayaran pa rin siya ng buo sa napag-usapang sahod kahit hindi niya natapos ang trabaho. Ngayon ay nakatakda ng ihatid ang binatang bilyonaryo sa headquarters kung saan siya magiging ligtas at mababantayan. Payo ng police detective na nagngangalang Wong na kailangan na rin niyang umuwi sa kanila at baka balikan pa siya ng grupo na nagmamaniobra ng mga pag-atake. Sa laking pagtataka ni Lin, habang bumabiyahe ay tila nagbago ang ruta na tinatahak. Maging si Wong ay napaisip na lang at huli na nang mapagtanto na ang kasamang mga kabaro ay mga tiwaling kurap na kasabwat na ng mga kalaban. Dito na nagkagulo, pilit silang pumalag sa mga masasamang balak ng mga ito. Habang umaandar ang sasakyan ay siya ring kasabay ng kanilang pakikipambuno. Patunay lamang na ang misteryosong business tycoon na ito ay sobrang lakas ng impluensya, na kahit unipormadong mga pulis ay kaya niyang suhulan at makontrol. Sa abot ng makakaya ni Wong ay pinilit niyang pigilan ang mga kurap na kasamahan. Subalit hindi magiging sapat ang kanilang ginagawa, dahil na rin sa biglaan at dadalawa lang sila kontra sa mga ito. Pagkatilampon palabas ay matagumpay nang naitakas si Lin, at ang Yakuza boss na nagngangalang Suzuki na may pasimuno ng lahat na gustong masamsam ang kumpanya ng binata ay tila natuwa sa balita. Hindi umuwi si Jing at siya ay makikita na lang na nakasunod na sa kanila, gamit ang tracking device na palihim na kinabit kanina. Tama ang kanyang kutob na sa una pa lang ay may hindi na tamang nangyayari. Sa pagsunod ay umabot na ng takip silim na malalaman na sa daungang ito dinala si Lin Yu. Bagamat natanggap na niya ang bayad na pangako ay hindi niya maatim na pabayaan na lang siya. Kung tutuusin ay kailangan na rin niyang makabalik para masimulan na ang operasyon. Hinarap at nakipagbakbakan siya sa maraming bilang ng mga nagbabantay. Sa pagsigaw ng tulong ay nalaman na nasa ikalawang bahagi si Lin Yu ng barko. Ito'y hudyat na dapat na niyang tapusin agad ang buong laban, bago pa dumating ang may pinaka-mastermind ng lahat na nasa ideya na ni Jing na parating narito dahil tila ba ito ang kanilang hinihintay. Pagkatungo sa itaas at nang nagawa ng matanggal ang pagkakagapos, dumating ang assassin na si Nonya kung saan nagpasimula itong magpaulan ng putok. Sa kanilang pagkaka-corner ay walang naging ibang opsyon kung hindi muling lumaban, buong tapang na may kasamang pag-iingat na hindi matamaan ng mga bala. Dumating sa pagkakataon na siya ay nagigipit na, kaya tumulong na rin si Lin Yu. Ngunit ang pagtutulungan nila ay hindi naging sapat. Segundo na lamang ang nalalabi bago kalabitin ang gatilyo nang lumitaw si Detective Wong at mabilis itong sinipa palayo. Ang maigsing pagkakataon na makatakas ay hindi na nila pinalagpas. Gamit ang dalang kotse ay mabilis silang umalis at maagap na pinagplanuhan ang susunod nilang gagawin. Kanilang tinungo ang isa nilang pagmamayaring ospital at matapos makuha ang mahahalagang papeles ay agad nang umalis. Sa pagiging desperado ng mga kalaban na sila'y mapalitaw ay nagpasimula na rin sila ng panggugulo sa mga nasabing pinagmamayari nilang ospital. Lahat ng hindi makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan ang kanilang CEO ay agaran nilang tinatapos. Habang naghahanda sa mga sunod nilang hakbang, hindi nila inasahan na tatraydorin sila ni Wong. Ibinunyag ang kanilang lokasyon kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya na malalaman na banihag mula nang tinulungan niya sila kanina sa pagtakas. Humingi na lang ito ng paumanhin at hiniling na sana malagpasan nila ang mga susunod na mga mangyayari. Mabilis na napalibutan ng mga kalaban ng daan palis, agad silang sumubok na humanap ng alternatibong ruta. Ginawa nila ang lahat ng paraan para maiwasan ang sandamakmak na maraming bilang ng mga nagsisihabol. Subalit sa kanilang pagtakbo ay mabilis pa rin silang inabutan.
Naisip ni Jing na mas makakabuti na maghiwalay sila ng daan at siya ang haharap sa mga ito. Siya ay kaagad na pinagtulungan at sabay-sabay na inatake. Hindi siya nagpasindak at mas pinaghusayan ng kanyang pakikipagsagupa sa kanilang maraming bilang. Ang hangarin na makabalik ng ligtas para kay Wan ang isa sa pinaghuhugutan niya ng lakas na makapagpatuloy sa matinding laban na kanyang sinusuong ngayon. Saktong 2 minuto nang matagumpay niyang naubos lahat ang tumpok ng mga kalaban na hinarap. Naaktuhan na siya ni Nanya na may bitbit na mahabang armas. Bago pa siya matamaan ay narinig niya ang pagkasa na naging paraan para maiwasan ang paunang pagpapaulan sa kanya ng mga bala. Maliksin niyang tinawid ang bawat pagitan ng mga pader. Hindi siya nito tinigilan sa pag-asinta hanggang sa tagpo na tila siya ay tinamaan kasunod ng pagbagsak sa pababa sa rampa. Kaagad siyang nilapitan na malalaman na ang cellphone lang pala niya ang tinamaan. Binulaga niya ito ng isang mabilisang pagsugod, pagkabagsak ay agad ring bumangon kasabay ng muling pag-asinta sa kanya. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makaporma sa walang habas na pagpapaulan ng putok. Malapitan siyang nakipagbakbakan at pilit na ginagawa ang lahat ng makakaya mapigilan lamang ito. Makikita na si Lin Yu ay natunton na ng iba pang mga tauhan ng Yakuza at ito ay batid ni Jing kaya masikap niyang sinusubukan na tapusin agad ang laban sa isang ito. Pero hindi naging madali ang lahat. Bagamat tagumpay siya na madisarmahan ang gamit na armas ay wala itong balak na siya ay payagan na makaalis ng basta-basta. Nagtuos sila gamit ang mano-manong lakas, naging napakahigpit at talagang gagawin ang lahat para lang siya ay mailigpit. Sa kabutihang palad ay dumating si Wong at muli itong nagmagandang loob na siya ay tulungan kahit pahawak ng Yakuza ang kanyang pamilya. Matapos tumanggap ng direktang atake mula sa mahigpit na katunggali ay tinapos na ni Jing ang laban sa pamamagitan ng kanyang damit. Magkakasunod na kombinasyon ng epektibong mga teknik na kanyang natutunan sa dating pagiging police agent ang tuluyang ritong tumapos. Makalipas ang mga ilang minuto muli silang nagkatagpong dalawa. Walang pinalagpas na mga sandali at agad na napagdesisyon ng tuluyan ng umalis gamit ang daan na ito na bigla na lang silang matitigilan sa paglitaw ni Wong, na makikitang nasa hindi magandang kondisyon matapos galpihin nila si Suki kasama ang kanyang mga tauhan. Nagpasimulang sumalakay ang mga ito na may layuning hindi sila palabasin ng buhay. Maagap na iniwasan ng lahat ng mga bala kasunod ng masikap na muling pakikipagbakbakan para mailigtas ang kani-kanilang sarili. Maging ang bilyonaryo na hindi sanay sa ganitong sitwasyon ay walang ibang mapagpipilian kung hindi panatilihing maiwasan ang lahat ng mga atake na sa kanya ay ibinabato. Sa pagtagal mas lalong tumindi ang nangyayaring mga labanan, gigil na rin ang Yakuza at para bang hindi siya makapaniwala na isang babae lang ang sumisira sa kanyang mga plano. Ngayon na siya na lamang ang natitira, nauna nang nagpasimula ng pagsugod si Jing. Sa kanyang palagay, matatapos lang ang lahat ng sa oras na magapi ang pinuno kaya kanyang ibinubuhos na rito ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ngunit hindi naging madali ang lahat at siya pa ang unang bumagsak sa kanilang pagtutuos. Sa magkatulong nilang pagharap rito ay hindi pa rin sumapat ang lahat na kahit magawa man nilang itong mapabagsak ay mababakas na unti-unti pa rin silang natatalo. Sa muling pagkakabalibag, nagkaroon na ng malay ang kaninang napuruhan na si Wong. Ibinigay nito ang kakaunting bumalik na lakas upang matulungan siya at mapigilan sa pagtangkang tuluyang pagkitil. Sa mga ganitong sandali ng lumalalang sitwasyon, tila ba napakalabo na makaligtas sila sa tibay at bagsik ng kalaban na Yakuza. Nagawa pa nitong makuha si Lin Yu habang nakatutok ang hawak na punyal. Ngayon ay abot kamay na ang pinakamimithing masamang balak. Pwedeng-pwede na niya itong tapusin kung gugustuhin subalit mas nauna ang yabang at pangmamaliit nito. Inilahad na matapos niyang mailigpit si Lin Yu mamaya ay isusunod niya si Jing kasama ng kanyang mga mahal sa buhay bilang pagganti sa perwisyo na kanyang idinulot. Agad na tinuldukan ni Jing ang pagyayabang nito nang matagumpay na naiuntog ni Lin Yu ang kanyang ulo na nagresulta ng pagkakataon na siya ay mapaputukan na nagresulta ng kanyang katapusan. Sa paglipas ng ilang linggo, matagumpay nang naisakatuparan ang pagmamana ng kumpanya at pakikipagsosyo sa ibang malalaking investor, naging matagumpay na rin ang operasyon ni Wan at sa pagtatapos ay silang dalawa ay tila ba nagkakamabutihan na.